Naigtad ako at napahinto sa paglakad dahil sa malakas na busina ng jeep na mistulang gumising sa nakalutang kong isip. Hoy! Ano na? Aga-aga pakalat-kalat ka. Kung magpapakamatay ka, huwag kang mandamay. Sigaw ng driver at saka muling pinaharurot ang sasakyan. Mapakla akong napangiti at saka gumilid sa may bangketa. Divina. Divina ang pangalan ko. Pero madalas, Hoy kung tawagin ako ng mga tao. Magpapakamatay. Lahat ng may buhay ay mamamatay. At ako, humihinga lang. Pero pakiramdam ko matagal na akong patay. Namatay ako nung araw na umalis ang asawa ko't anak. Naupo ako sa tapat ng nakasarado pang tindahan ng mga appliances. Kinandong ang daladalang bag na naglalaman ng ilang gamit at saka pinanood ang mga taong naglalakad. Ilan sa mga ito'y animo nandidiring madikit sa akin. Hindi ko sila masisisi. Ilang araw ko nang suot ang luma kong duster. Nakapaliligo man ako sa mga CR ng pampublikong palengke. Hindi naman ako nagpapalit ng damit. Ito uli ang isinusuot ko. Sa lansangan ako nakatira. Usok at alikabok ang parati kong kasama. Naiinitan kong araw, nilalamig kong gabi, at nababasa kung umuulan. Nakadikit na sa balat ko at anit ang amoy ng natuyong pawis at alimuom. Lumalaban na sa nangingitim na ngipin ng suklay ang matigas na hibla ng aking buhok. Maging ang lastiko ay sumusuko sa paggapos nito. Maaari ng pagtamna ng kamote ang nagkapatong-patong kong libag sa balat. Ang mga sakong ko ay nagnanaknak sa laki at lalim ng mga tibak. Ang mga kuko ko'y nagsitigas na sa kapal ng dumi sa loob. Hindi na magawang pudpurin ng mga ngipin kong naninilaw. Hindi na rin ako nagtataka kung ang iba'y lumalayo sa akin. Natatakot silang baka ako ay magwala, manakit, o may nakahahawang sakit. Nangiti ako at napailing. Hindi nila alam ang dahilan kung bakit. Ito ang alam kong paraan. Kailangang parati akong madungis, mabaho, at nanlilimahid upang hindi na magahasa uli. Kailangan mahaba at matibay ang aking mga kuko upang may magamit na armas na magtatangkang manakit sa akin. Baliw ang tingin sa akin ng mga tao. Ngunit nagkakamali sila dahil matino at malinaw ang aking isip. Katunayan na pagmamasdan ko ang nangyayari sa paligid. Updated at aware. Sabi nga sa wikang Ingles na madalas kong marinig sa mga kabataang nagkukwentuhan habang naghihintay ng masasakyan. Alam ko ang tungkol sa internet, social media, gaya ng sikat na Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok at iba pang mga platform. Lalo na ang Mobile Legend at iba pang online games na kinahuhumalingan ng mga kabataan. Mga online sugalan at marami pang iba. Napanood ko ang laban ng pambansang kamao at ang pagpapabagsak sa Amerikanong negrong nakalaban. Napapanood ko ang sona ng Pangulo. Alam ko ang mga pangalan ng bagyong dumating, umalis, at paparating. Nasusundan ko ang mga balita. Ang pagtaas ng singil ng elektrisidad.
ng tubig, ng gasolina, ng mga bilihin. Alam ko rin ang nangyayari sa bansa, ang tensyong namamagitan sa mga politiko, ang korupsyon sa gobyerno. Ultimo ang kontrobersya at eskandalong kinasasangkutan ng mga sikat at hindi sikat na artista ay alam ko rin. Alam ko ang mga bago at di matapos-tapos na teleserye, telenovela, Koreanovela sa mga bigating TV network na magkalaban. Pati na ang ilang chismis tungkol sa kaliwaan, ahasan, reklamo sa trabaho, katrabaho, mga magulang, mga kapatid, guro, at kung ano-ano pa. Dahil parati kong naririnig na pinag-uusapan ng mga taong nakapila sa may hagdan ng LRT at MRT. Marami akong lugar na napupuntahan na hindi alam at hindi pa napupuntahan ng ilan sa mga taong diring-diri sa akin. Gusto kong isiping mas maswerte pa ako sa kanila. Habang sila'y nakagapos sa mga responsibilidad, ako'y heto, malaya. Habang sila'y halos makuba sa pagkita ng pera upang matugunan ang mga pangangailangan, ako'y heto at kontento na sa isang balot na tinapay at tubig ng may milad. Habang sila'y naghahangad ng disenteng pamumuhay, ako'y heto't makaraos lang sa bawat araw ay sapat na. Habang sila'y napasasaya at nag-iingat sa kani-kanilang pag-aari at yaman, ako, ang iniingat ay ang nag-iisang larawan ng aking mag-ama. Ang natatanging ari-ari ang kasama ko kahit saan. Habang pinagmamasdan ko ang makisig na mukha ng aking asaway, nagagawa kong ngumiti. Habang hinahaplos ko ang nakangiting mukha ng 8 buwan kong anak na ang suot na headband at sapatos ay ako ang nagganchilyo'y nakararamdam ako ng tuwa. Dito'y nayayakap ko sila, nahahagkan, nakakasama. Tumayo na ako nang dumalang na ang mga taong nagkukumahog sa paglalakad. Mainit na ang ibinubugang singaw ng araw. Kailangan ko nang makalipat ng pwesto. Sumagsag na ako sa paglakad. Natigilan ako at hindi napigilang mapangiwi nang maramdaman ko ang pangingirot ng aking mga sakong. Dapat na talagang palitan ang pudpud kong stepin. Butas na ito sa bandang sakong at alambre na lamang ang nagdudugtong upang hindi tuluyang mapigtal. Sumusuko na ang stepin ko. Gusto nang bumitiw, magpahinga. Napangiti ako. Ngiting punong-puno ng pait. Ako ba? Sumuko na nga ba? Panahon na ba upang bumitiw? Tumigil? Dapat na ba akong magpahinga? Napahawak ako sa naninikip na dibdib at sa kamarahang minasahe. Gamit ang manggas ng damit, pinahid ko ang butil-butil at malamig na pawis sa aking noo at magkabilang pisngi. Paika-ika man. Di ko man mailapat maigi ang mga talampakan sa tila nagbabagang kalsada, ay nagpatuloy pa rin ako sa paghakbang. Sa wakas,
Narating ko ang lugar na kinasusumpungan ko ng kapahingahan. Buong katapatan akong nagbigay galang at nag-antanda sa harap ng pintong nakasara. Napaglalagos ko ang paningin sa makapal na kahoy na nakaharang. Natatanaw ko ang napakagandang altar, ang nakapako sa krus na nagbata ng mas napakaraming paghihirap. Nasumpungan ko ang aking sariling nakaluhod sa malamig na sahig. Mula sa aking bag, kinuha ko ang larawan ng aking mag-ama. Inilapat sa aking dibdib. Mariing pumikit at taimtim na nanalangin. Panginoon, narito na naman ako at muling mangungulit. Kamusta na po ba ang anak ko? Malusog po ba siya? Hindi ba siya nagkakasakit? Sana ay parati niyo siyang pinababantayan sa inyong mga anghel. Masaya po ba siya? Kayo na po sana ang bahalang mag-alaga sa kanya. Ang asawa ko, maayos na po ba ang kalagayan niya? Hindi na po ba siya nahihirapan? Sana po masaya rin siya. Kayo na po ang bahala sa kanila. Sana po, kahit sa panaginip lang, makita ko uli sila bago ako mamatay. Nandito na naman ang babaeng grasang yan. Baka dito pa magkalat yan. Tawagin mo nga yung mga tanod sa may plaza para mapaalis na yan. Baka kung tayo ang magpaalis saktan tayo. Buti sana kung pwedeng patulan. Mabilis akong tumayo at kinipkip ang aking bag. Yumukod ako bilang paggalang matapos tignan ng dalawang babaeng nakasuot ng bestidang kulay asul na may puting kolar. May rosaryong kahoy na nakakwintas sa leeg. May hawak na abaniko at maliit na libro at may belo sa mga ulo. Hayaan mo na, mainam pa nga siya kumpara sa iba. Nagpupunta siya dito araw-araw at nagdarasal. Wala naman siya masamang ginagawa. Tignan mo nga't nagbigay galang pa sa atin. Nilapitan ako ng huling babaeng nagsalita. Mula sa kanyang bulsay, iniabot sa akin ang 20 pesos at 2 pirasong tsokolate. Tinignan ko siya at ninitian. Kumain ka na ba? Maluha-luha akong tumango sa tanong na iyon. Doon ka na muna sa may puno. Maupo ka doon. Hintayin mo ko. Huwag kang aalis ha. May aayusin lang ako sa loob tapos babalikan kita. Muli akong tumango. Nakita ko ang pag-irap ng unang babaeng nagsalita at saka tila nagdadabog na nagpatiuna sa paglakad patungo sa gilid ng simbahan. Habang hatid ko ng tanaw, ang babaeng nag-abot sa akin ng pang-unawa at pagmamalasakit.